Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video, point of view ni Attorney Regal Oliva. Pinaliwanag niya bakit biglang umatras yung prosecution na hindi na nila itinuloy ang pag-require kay Attorney Zulueta Lopez na magtistigo. So pinakita niya, siniwalat niya ang kahinaan ng prosecution. Context matters. So ano yung context sa trial na ito? Pakinggan natin siya. Sa criminal law, context is everything. Context. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit umatras ang prosecution sa pagpapatawag kay Attorney Zulueta Lopez bilang adverse witness sa Article 4 ng impeachment. Matapos humingi ng subpoena, sinabi na lamang nilang ang kanyang testimonya ay redundant. But is it? Si Attorney Zulueta Lopez ang isa sa mga taong maaaring maglahad ng buong chronology ng mga pangyayari bago ang controversial press conference. At kung may isang tao makapagbibigay ng konteksto sa mga salita ngayon ay sinasabing bumubuo ng grave threats, siya yun. Because context matters. In fact, context may determine whether a crime exists at all. Yes. Ang prosecution ay nagsasabing ang grave threats ay maaaring maganap kahit conditional ang threat. Bilang general proposition, maaaring pagtalunan iyan. Ngunit narito ang problema. To date, the Supreme Court has not laid down a definitive ruling squarely addressing whether a statement such as this, made under these particular circumstances and with these specific conditions, constitutes grave threats. Wala pa tayong controlling jurisprudence na may kaparehong factual milieu na maaaring magsilbing malinaw na gabay. At hindi rin dapat kalimutan na ang grave threats ay isang mala-inse offense. Sa mga mala-inse crimes, criminal intent or mens rea is indispensable. Hindi sapat na may binitawang mabibigat na salita. Kailangang mapatunayan na may criminal intent na magbanta at magdulot ng takot sa paraang pinagbabawal ng batas. That is precisely why context becomes indispensable. Ano ang nangyari bago ang bayan? Correct. Ano ang dahilan kung bakit ito nasabi? Ano ang intensyon na nagsalita? Ano Correct. ang kabuuan ng pangyayari? These are not collateral questions. They go to the very existence of the crime. Kaya nakapagtataka na ang isang testigong maaaring magbigay ng pinakamahalagang konteksto ay hindi ipresenta ng prosecution. Because if Attorney Zulueta Lopez can provide the missing context, then she may likewise provide the missing element necessary to determine whether Article 4 stands or fails. Sa batas, ang burden of proof ay nasa aakusa andon sa prosecution. At sa isang mala-inse offense, without proof of criminal intent, context is not optional. It is indispensable. Another day. Napakadaling intindi, no? Yung context na sinasabi niya is yung kabuuang kwento. Ano bang mga pangyayari? Bakit nakapagsalita si BP Sara ng gano'n? Yan. Sabi nga ni Congressman Edgar Erese, that threat ni BP Sara is stupid. Dahil it was born out of anger. Sino ba naman ang matinong tao na may criminal intent na ipapagurgur niya ang tatlong matataas na tao
i-broadcast pa niya in a press conference, is that criminal intent? Kung tunay ang layunin niyang manakit, o ano, is, ang normal is tahimik hanggang maisa katuparan. Yung ganon is, talagang, meron siyang ano, it's just a matter of self-defense. Panakot na lang yon. Pag napatay nyo ako, papatayin din ko kayo dahil may na-hire na akong assassin. Yon. Dapat in context. So, bakit umatras ang prosecution? Somebody must have realized. Nung una siguro, kita nila, kasi dalawa yan eh. Attorney Zulueta Lopez at saka yung sheriff, inilista nila. Oh, nagbago ang isip. Umatras. Na-realize nila na in the end, lalo silang matatalo pag ituloy nila na magtistigo si Attorney Zulueta Lopez at saka si Mr. Abby Andre. Kita mo ang prosecution? Walang klarong pataka-taka pa. Kung Bisaya yung pataka-taka, yung walang klarong strategy. Redundant lang kuno, Kung talagang matibay na witness yan, mas maganda kung redundant para corroborating evidences. Ganun yun sa trial. So, salamat, Attorney Regal Oliva. Context matters. I believe, pagdating ng defense na silang magpre-present ng kanilang witnesses, I believe, i-present nila yan si Attorney Zulueta Lopez. Hintayin nyo lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na ko dire sa balay ni Angeline Andayan nga taga barangay Tikalaan Purok 3 San Alahay Talakag Bukidnon. So mo na ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko dagid kaayo, so mo ni ang pulihan karon sa gitabang nga yero. Og mao na ni ang gihatag nga yero nga 7 ka buok nga di 8 kataas. Bisa. Ug karon humanagid sa ang ginatabang nga yero. Makita gid nato nga nakatagid sila. Salamat sa nagtabang sa amo, niiling sin, gihatag kay napulihan ra gid ang among atop sulod sa 19 ka tuig nabaguhan na gid ang among atop ug daghang kayo salamat sa grasya nga ug blessings nga nakahatag kanamo karong adlaw. Daghang salamat gyud sa Ginoo. Nga unsa ra dayto imong trabaho dayto? Gaumara gid mi. Gaumara mo, gapugas ra mog mais-mais. O gapugas ra gid mi mais. Sumura gyud. Napa ka estudyante karon te? Naa elementary. Ay. So pila ka buok imong estudyante? Isa ra noon na karon ang eskwela. So wala na ka ika-afford nga ipalit pa og sente. Wala sa pagkakaron, wala pag gyud. So karon natabangan na ka, so nakaatop na gyud mo. Salamat gid kaayo, dako gid kay ang pasalamat nako sa Ginoo kay natagaan gid mi og sin. Salamat kaayo.